Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Kasama mo nga ba ang Diyos? Noong nakarang linggo, ako po ay pagod na pagod sa trabaho. Kaya nitong weekend ay talagang pinahinga ko ang aking katawan. Na lagi kong iniisip na parang may bumubulong sa akin na sinasabi ng Diyos na ipahinga mo ang iyong katawan. So Sabado-Linggo ako po ay nagpahinga. Kaya naman kanina, Lunes, ay gusto kong wag munang pumasok sana. Gusto kong matulog muna, humiga muna. Kaya lang parang may nagsasabi sa akin na parang sinasabi ng Diyos na pumasok ka, magtrabaho ka, sumunod ka. Kaya talagang tumayo ako at sabi ko, Lord, masama ang aking pakiramdam pa rin. Kaya lang, tulungan mo ko at samahan. At hindi ko naramdaman buong maghapon natapos ko ang isang araw na maayos, masaya, at nagawa ko yung nararapat sa aking trabaho. Ito pala yung isang bagay na tinuturo ng Diyos sa atin ngayon sa Ebanghelyo, na kung saan palagi nating kasama ang Diyos. Palagi hindi niya tayo iniiwanan. Nasa atin kung tayo ay laging sumasama sa Kanya at nakikinig sa Kanya. Pag tayo ay sumusunod at gumagawa ng kalooban niya, gumagawa ng ikalulugod niya, ay siguradong magiging maayos ang buhay. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na pati si Jesus, sabi niya, ang nagsugo sa akin ay kasama ko lagi. Ibig sabihin, ang Diyos Ama. Ako ay sinasama niya, hindi niya iniiwan dahil ako ay sumusunod sa Kanya at binibigay ko yung ikalulugod niya. Ito pala ang sikreto sa buhay sa araw-araw. Minsan kasi, sa akin, minsan parang pakiramdam ko mag-isa ako, lalo na pag may mga pagsubok, may mga problema na biglang dumating, o maraming trabaho, o maraming pinagkakabalahan sa trabaho at sa pamilya, ganyan. So parang feeling ko ako'y mag-isa. Pero kung maalala ko itong sinabi ni Jesus na hindi ako iniiwan ng aking Ama, ng nagsugo sa akin, ganun din ang nararamdaman ko na anuman kahit na ako ay feeling mag-isa, hindi ako iniiwanan ng Diyos. Ang kailangan lamang ay sumunod kung ano yung pinapagawa ng Diyos, ano yung kalooban niya. At hindi lang yung pagsunod ang hinihiling niya sa atin, kundi ginagawa ba natin at nagbibigay ba ng kaluguran sa ating Diyos. So napagandang reflection ito o pagnilayan natin, lagi-lagi. Ito ang natutunan kong ginagawa ko sa buhay, pilit kong ginagawa, na nawa yung aking gagawin sa maghapon ay magbibigay ng lugod o kaluguran sa aking Diyos. Dahil alam ko pag nagampanan ko yun, nagawa ko ito, ako'y tagumpay sa maghapon. Ibig sabihin ako ay makakatanggap ng yung bang kaganapan sa buhay, kaganapan sa puso. Makatulog ako ng mahimbing dahil ginawa ko ang tama, ginawa ko yung maganda na gusto ng Diyos. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, na araw-araw dapat sumunod tayo sa Diyos. Kasama natin ang Diyos lagi. Hindi tayo iniiwanan. Sumunod tayo at gawin ang pinapagawa niya ng may katapatan, ng may yung bang galing sa puso. Yung ginagawa natin para sa Kanya lahat. Dahil ang bunga nito ay merong kagalakan, merong kaganapan sa buhay, merong kapayapaan. Kaya kapatid, kung nais mo isang buhay na tagumpay, ang gawin mo lang ay sumunod sa Diyos at gawin ang pinapagawa niya. Kung nagustuhan po natin ang ating Ebanghelyo ngayon, ang ating refleksyon, ay bahagi natin sa iba. Gawin nating viral ang salita ng Diyos at
punuin natin ng good news ang social media araw-araw. Isang mapapalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good.